Ano masasabi nyo dito sa ginagawang investigasyon sa mga kinurakot na proyekto ng gobyerno? Tingin ko dito napakalawak ng usapan at para bang nagtataka ka, anong bago? Nakita na natin ito in the past, ano? Ang tanong ko, ano bang gusto dito? Magpakulong para may managot? Parang hindi ako makapaniwala na may makukulong. Nagsimula ito sa mga maliliit na forms ng katiwalian na hindi natin pinapansin, na hindi natin inaalam. Pero nakapanlulumo po yung mga naririnig nating Tunay. bilyones, trilyones, flood control projects, pero binaha pa rin po tayo. Bakit nagkaganon? Ang laking pera ang ginagastos ng gobyerno. Pero palpak naman, wala namang umubra. Anong tingin niyo ho doon? Usually ito may mga embedded items. Mahirap makita. Kaya favorite siya ng mga kontraktor. Madaling magtago ng kalokohan, ano? Mas malaking kurakot Oo, sa flood control Oo, projects. talagang million kagad or billion, ano? Mhm. When you do the design, huwag kang mag-design na simple lang. Kailangan yung bongga-bonggang design para mas malaki yung cost, di ba? Mhm. Pagdating sa execution, titipirin mo. Hindi mo gagawin yung as design, di ba? Pero hindi ko iniisip na gagawin nila ghost project kasi napakalaki nito para hindi makita di ba? Kung ibig sabihin, ganyang katindi kakapal yung mukha ng mga nag-ano dito, di ba? Ba't ho kaya nila ginawa yun? Kasi greedy sila. Yung pagiging gahaman ay walang hanggan. Lokohan nga yung nangyayari kasi dapat may minutes ng meeting para alam mo sinong congressman o senador ang nagpa-insert, ang nag-decide doble ng budget ng Congress. So, kailangan nating tandaan bilang mga mamamayan na kung legislators yan, ang trabaho niyan ay gumawa ng batas. So, kapag nakita niyo yung pagmumukha niyan, picturean nyo dahil illegal yung ginagawa niya kapag nag-post siya ng mukha niya sa project. At ang pinag-uusapan natin, flood control pa lang. Wala pa tayo doon sa ibang projects. Yeah. Di ba? Wala pa tayo doon sa farm-to-market roads. Yes. Nakadalasan nagiging farm-to-cockpit roads. Tsaka yung mga asfalto tsaka mga semento na Exactly. natutunaw. Paulit-ulit. Sa palagay nyo po, sincere yung ating mga legislator sa pag-imbestiga dito sa mga kurakot projects when theoretically they could be involved? Ako hindi. You know why? Kasi pinag-uugatan nga nito yung 2025 budget. Who's responsible for all the insertions sa 2025 budget? Specifically, who was the APRO chair? That was Zaldico. And Zaldico's company is in the top 15. Ba't hindi pinapatawag ng Congress? Papatawag nila. Kapag pinatawag nila at pinag-explain nila si Congressman Zaldico, baka maniwala pa ako. But I doubt. Kasi ang tindi ng conflict of interest So, ayun, inaaliw na naman yung taong bayan, but I don't think magkakaroon ng anything concrete na kakalabasan itong inisyatibo ng House mag-investigate. Hindi ka pa panipaniwala kung yung presidente mag-iimbestiga Paano kung mga kamag-anak niya i-report sa kanya? Iimbestigahan ba niya talaga yon? Congress? Investigating itself, medyo patawa, no? Kaya importante yung independent body. Kung walang policy at institutional change, hindi talaga kapanipaniwala na may pagbabagong mangyayari. Expect na lang natin next year, pag nagbaha uli, same conversation. Kung sa DPWH naman, meron ka rin na parang summary. Ito yung mga flood control projects namin. Ito yung bagong approve, itong amount, ito yung di ba? Anong status niya? Para hindi naman makapagsabi yung secretary na hindi ko naman ito mamamonitor lahat kasi hindi ko pwedeng puntahan lahat. Hindi ka naman namin pinapupunta I-monitor mo lang yung inventory ng project mo, di ba? Transparency. Exactly. Correct. Dapat pakialaman natin. Yeah. Dapat pakialaman natin. Same question I asked Mayor Magalong. May pag-asa ba tayo in the fight against kurakot or corruption? Dapat laging may pag-asa dahil patuloy din naman mangongolekta ng tax natin yung gobyerno. So habang kinukolektahan tayo ng tax ng gobyerno, hindi tayo dapat mag-give up sa pag-demand ng accountability. May choice ba tayong magsabing wala ng pag-asa? Hindi naman yan pwedeng sukuan. The very fact na pinag-uusapan natin yan, the very fact na maraming gustong makisangkot, ang ibig sabihin, may pag-asa. Kasi the very fact na we still hope na yung mga anak natin ay magkakaroon ng hanap buhay na maayos dito sa sariling bansa at hindi kailangan mag-abroad, may maayos na eskwelahan, may maayos na health center, then that means hindi natin pwedeng i-give up yung pag-asa, di ba? Paalala lang po, ang perang nilulustay o ibinubulsa ng mga kurakot, pera natin galing sa mga ibinabayad nating buwis. Kaya karapatan nating magbantay at maningil.